Okay. So yun, pauwi na tayo and it's already 6:20 p.m. Why not show you, no? Pakita ko na lang disenyo kung ano itsura ng video quality at night using this setup that I did. This contraption. Teka, babala. Babayad lang ako. So yan, pauwi na tayo. Kita nyo naman, ang dilim. Madilim. So di ko binuksan yung lahat ng ilaw natin sa harap para you could see the view. Pagka street lights lang, street lamps ang nakikita nyo. Let me close this para dinig nyo boses ko. Siyempre iba pa rin yan pag binuksan ko yung mga ilaw. Makaka-apekto rin yan kahit papaano. Ito ang itsura when you are using Osmo Action 4 at night. So di na rin naman masama if you would ask me. Parang sakto lang. Pero syempre, if you will use a bigger sensor camera, no, yung mga mirrorless, syempre mas maganda ang kuha pag gabi. Lalo siguro if you're using something like the Osmo Action 6. But of course, you have to pay a very premium price for that. Tapos, yun lang yung pinaka magiging benefit sa'yo if you intend to use your action cam at night. Siguro makagamit ng ganung feature yung ang content nila is really yung iba kasi hindi ba nagpupunta sa mga bazaar, sa mga kainan, di ba? There are street foods. So the action cam na medyo maganda yung sensitivity in terms of low light, yun ang effective sa nila, no? Pero Action 4 yan ang kuha niya. So 6:20. Let's go. Ano ba? Traffic. Asahan nyo na yan dito sa Makati. Traffic. Okay. Kita nyo, hindi ako nagbubukas ng ilaw. Yan ang itsura. Okay. Magbubukas tayo. Teka. Let me just... Ow! Maraming butas dito sa Ayala. Ay nako. Okay, so buksan natin isang ilaw. Yan. Okay. Isang ilaw, yan. Medyo hindi nga to sabog na ilaw. Medyo focused yung auxiliary light natin. Pero kahit pa nakakatulong yan to improve your video. Okay, sa kabila tayo dadaan. Makati Ave na lang pag ano. Bala ko sana dumaan ng BGC pero parang ang traffic masyado. Lipat tayo rito sa Makati Ave. Come on. Oh, kita nyo traffic, oh. Hindi umaandar yung pa BGC. Weekend kasi. So everybody's going to the mall. Oh, ayan ang Manila Pen. Ganda, di ba? Maganda lang dito sa Ayala Triangle. Pagka December, may pailaw. So sometimes siguro let's try to make a video about it. Kasi medyo mahigpit yung mga gwardya sa Ayala Triangle in terms of shooting video. Pero ewan naman kasi one time I was making a video, nagva-vlog lang ako, maliit na camera dalang dala ko, Osmo Action 1 yata yun before. Hinarang ako, bawal daw mag video kasi baka daw ako, terorista, gano'n. So bawal mag shoot ng video. Lalo na nasa Ayala Triangle ako mismo, umupo ako sa isang bench. I made a video, talagang pinatpatay nung gwardiya yung video kasi bawal daw mag-video sa Ayala Triangle. So medyo maigpit sila rito sa mga buildings. Baka daw yun nga, terorista ka, you are trying to document yung itsura ng mga building. Tapos alam mo na, you do something bad. Kasi dati, I do a lot of review videos. Pag nasa office ako, I go down, punta ka Ayala Triangle, doon ako nag-shoot ng video, doon ako nagsasample of these cameras. Pero yun nga, nahuli tayo. Okay. Nakalagpas din tayo sa wakas sa traffic. Ayan. Ayan yung isang ilaw natin. Medyo mataas kasi ito kaya hindi ko masyadong ginagamit. Pang ano lang yan, pag naroon tayo sa mga sobrang dilim na kailangan makita mo yung madilim na part paabante, lalo yung may mga tumatawid na hindi mo alam, katulad ng sa floodway ng Rizal, no, sa Cainta may mga tumatawid dyan 20 meters away, hindi mo makikita. Ay putik, nahuli tayo. Sinira na pala to, putik, naipit tayo, sorry. Ayan, nahulog tayo. Naayos yata nila to, hindi tayo makakaangat agad. Ayun, okay.
Oh, yan, di ba? Yan na sila. O, di ba? Pwedeng pang vlog tong Osmo Action 4. Mapa gabi, mapa umaga. Siyempre, hindi nga lang ganun kaganda yung quality siguro. Not up to par sa mga ibang action cam at night. Pero in the morning, maganda talaga yung quality ng video. The color and sharpness is good. Hindi siya nahuhuli sa ibang action cam. Yung iba kasi alam nyo, gumagamit ng ng mga 360 camera, Insta360, no? Yung DJI 360. Ako kasi I'm not into the 360 camera. Alam nyo kasi, maganda siya, in a way. Kasi just turn it on, makukunan na niya lahat 360. Ang problema kasi doon sa ganong klase ng camera, ang ayoko lang, ang daming editing. I-export ko pa from the camera going to my PC, kakain ng space. Separate pa yung memory na nasa camera, bukod pa yung nandun mismo sa laptop mo or desktop mo, na yun yung i-edit mo. Parang sobrang matrabaho. Kaya hindi ako masyadong naggagamit ng 360 camera. Mas nag-invest talaga ako sa yung isang single lens lang, yung single lens. Kung saan lang siya nakaturo, yun yung makukunan. And I know I can plan the video. Pero iba kasi mas preferred yung kasi nga, syempre, isang shoot lang sila, gawin nila yung video at their home, saka nila ipa-plot ang mga bagay-bagay. Mas prefer ko yung shoot ko yung video, drag and drop, trim, then export. Even with drones, kahit nagre-review ako ng drones, that is my workflow. So, shoot ako video, I know how the shoot will go. Tapos, after nun, alam ko din kung saan ko i-frame yung videos. Even the drone part. Teka, masarap to eh. Parang gusto ko tuloy bumili. Teka nga. Kain tayo. Gugutom na rin ako eh. Kasi ako nagtanghalian kanina. Medyo nagtitipid tayo. So kain na muna tayo. Sarap din dito. Sarap yung iniihaw nila. Yan, Kuya Mike, 17 Kalayaan, Sembo, Makati. Panali ang dugo. Kuya Mike 17 Kalayaan, Sembo, Makati. Analian. Sabi sa nila, suka. Mabait pati sila kuya tsaka si ate, yung may-ari. Dito yan along Sembo. Di ba bagong gawa yung overpass dito? Overpass nga ba tawag dyan? Dito sa may Sembo. Sarap. Ilang nasabi ko masarap. Nag-take out pa ako, ayan. Niluluto na nila bago iihaw. Kaya yung makikita mong naka-serve na doon, nakasalansan, minsan anuhin lang nila yon. Sandali ang ihawan lang. Kumbaga medyo i-brown lang nila sa ihawan. Ang panalo talaga doon yung suka.
Nagustuhan ko yung suka nila. Dalawang klase yung sausawan. Yung isa yung soy based. Parang para siyang sausawan ng siopaw na may star anise. Ganun ang lasa na matamis. Okay. Tapos yung suka naman, so tad-tad naman ng bawang, matamis. Yung maraming BPO, McDonald's yan. Doon lang yan, sa kabila. Kasi nga parang lang siya, tindahan, nasa kalsada lang. Subukan nyo, sarap. Hindi ka hindi ka manghihinayang sa presyo. Ang mura lang ang niya, yung dugo, parang 15 pesos yata. Sapat na. Kasi yung nakikita nyo sa kalye na 10 pesos. So, dagdag ka lang ng 5. Malaki na yung dugo. May may sibuyas yata yun, tsaka bawang. Tapos 15 din yung bituka. Dalawa lang, sapat na. Bubusog na ako sa dalawa eh. Yan, hindi ka pati mga na matataba yung bituka. Kasi di ba minsan yung mga bituka ng manok, yung sa isaw, minsan may regalo eh. Taba, sarap. Ay, parang sarap. Tatabahan ng bituka. Yung pala, may regalo. Alam nyo na yun, medyo madilaw. Yun lang ang medyo pangit pagka doon ka sa mga kalsada talaga bibili. Kaya dito, medyo maayos kasi payat yung mga bituka. Alam mong nilinis ng maigi. Pinakukuluan pa or pinasi-ini-steam man siguro. C5 na tayo. Yan, I'm still using the Osmo Action 4. We're trying to use it on this part of the video. Kasi yung isang video na ginawa natin, of course, ginawa natin yun umaga. Kaya kitang-kita nyo na may tsura. This time, it's at night. Nga pala, baka magulat kayo, both of my videos naka-disable ang ating stabilization. When I'm motovlogging, I disable stabilization. Yung iba kasi mas preferred nila may stabilization, syempre. One trick that I will tell you, lalo sa gabi, if you will be using stabilization on your Rocksteady, on your action cam, pinahirapan nyo ng sarili nyo, lalo kung medyo madilim. Kasi hirap din yung camera nyo to stitch the video. Kaya madilim. Stabilization, syempre yung mga batag sa ganyan, IES, they need to have a sharp video to stitch yung mga shaky part ng video mo. So kung madilim, it will really stutter. Kakaroon ng jello yung shoot, di ba, pangit. Sikreto nga doon, ayun nga, naka-disable siya. At the same time, when you mount on your helmet and you're shooting a video like this, try not to move your head too much. Use your head as the stabilizer ng video mo. So the more na gumagalaw yung ulo mo, mas nagiging shaky yung video mo, di ba? Ang isa pang kagandahan dito sa ganitong setup, you will use fully yung lens and sensor FOV mo. So 155 degrees, talagang gagamitin mo lahat yon, buo. And your video will be so wide that you like it when you are editing your video. So ganun ang ginagawa ko. Bawasan nyo lang paggalaw ng ulo nyo. Hindi na yan magiging masyadong shaking. Ang medyo kalaban nyo na lang pag medyo magaspang yung kalsada, talagang magre-reflect yan sa video mo kasi aalog-alog talaga. Pero as much as you can, tigasan mo lang yan, Huwag ka masyadong gagalaw-galaw. Mata mo lang pag gagalawin mo when you're doing videos. Tulad ngayon, I'm looking at my side mirror para makita ko yung likod. Hindi na ako nag-shoulder check as much as I would want to. Mag-shoulder check. I don't, unless talagang kailangan nating lumipat ng lane or kumaliwa or kumanan. Ayan, di ba? Masarap gamitin ng Osmo Action 4 pag gantong gabi, Guys, nasaan na tayo? Taguig. So, ni-skip na natin sa video yung Pateros. Yung traffic lang. Puro traffic. So, diretso tayo dito Taguig. Yan. Dati may masarap na nagtitinda rito. Ito. Isang pangkainan to eh. May masarap na nagtitinda dati dito ng Yang Chow. Kaso nawala na siya. Kailangan niluluto nila dyan eh. Sarap. Sarap yung Yang Chow na yun. Kaso wala na. Gagawa pa ba tayo? Yung maraming kainan dito. Along sa Taguig. Dami. Ito, pares na may kay Diwata. Wala yan. Dito, mura lang. 60 pesos. Ano na yun? Yung lechon pares. Ayan. Medyo mahilig kayo sa lechon pares. Meron doon. Meron din siyang dinuguan pares. Yan hindi ko lang tinatry pa.
Itong lugar na to, itong daanan na to, kung alam nyo yung tipas na tinapay, Pan de Agua, ayun ang tamang term. Alam nyo yung Pan de Agua, nung kabataan ko, laging binibili ng mami ko, kasi tinitinda namin yun na binabawasan ko. Tapos lalagyan namin ng peanut butter, ipinitinda namin yung may peanut butter. Ano yung Pan de Agua? Yun yung parang pakaba na rectangle na dito yung nabibili. To. Malapit sa Alpha Mart, along the road dito sa may Taguig, hindi ko alam kung anong lugar to eh. Ligid, ayun. Ligid, Tipas, Taguig. Doon nabibili yung Pan de Agua. Tapos yung brownies ng Tipas, doon din nabibili yun. Ang tawag namin sa mga tinapay na yun, Tipas tinapay. Kasi nakalagay doon sa pinaka sticker. So, dito yung nabibili, malapit sa simbahan. Ayan, ano ba simbahan to? St. John the Baptist Church dito sa Taguig. Malapit sa Iglesia ni Cristo na chapel. Ayan, kung lumaki ka sa tinapay sa palengke, natikman mo yung tinapay na sinasabi ko. Sarap yun. Lalo pagka yung bagong deliver, masarap yung tinapay nila. Alam niyo yung ribbonets? Nako pa. Teka, nasa Taguig na rin lang tayo. Tuturo ko din sa inyo bilihan ng ribbonet. Okay, teka. Sige, mabahaba pa naman tong video ko. So, imbes na about Osmo Action for tong video natin, ituturo ko na kayo dito sa bilihan ng mga tinapay sa Taguig. So, sobrang tagal ko dumadaan dito. Lagi ako bumibili. Ribbonets. Alam niyo yung ribbonets, yung hopya. Meron kasing tipas hopya na yung regular na parang hindi ganun kasarap. Marami din nagtitinda rito, parang magpamilya yan gumagawa nun. Tuturo ko sa inyo. Ayan, punta tayo. Okay. Pag nakita nyo to, Dali. Along sa pa rin tayo nasa Tipas Ayan, Dali, Alpha Mart. Nakita nyo, dalawang Alpha Mart dito. Ang yaman ng Taguig Alpha Mart, Dali. Makikita kayong barbershop. Ayun, barbershop. Anli Barako. Ayan, pares. Kanang ka. May lotohan. Ayan, lotohan. From here, medyo maliligaw lang kayo. Ayan, makikita mo, pag dumaan ka rito, dami bumibili ng mga tinapay. Bultuhan. Okay? Yung isang klase ng tinapay dito nabibili. Hindi ko lang matandaan yung saktong itsura. Yung bilog, binibenta rin namin yun, nilalagyan ng peanut butter. Basta yung bilog na malaki, animan yung buns. Ayun, buns. Doon yung nabibili. Okay? So, diretso lang yun, diretso. May mga nagtitinda na ng hopya rito. Ito, may tindahan din ng mga hopya rito. Pero hindi tayo dyan bibili. Okay. Pag nakita nyo yung San Pedro Street. So, una, ito. Pwede kang bumili dyan. Hopya Tipas Bake Shop. Ano. Pwedeng dito ka na bumili kung hindi mo trip yung ribbonets. Pwede na yan. Ayan, Ayun, marami silang flavor. From pastillas to whatever. Minsan may ubi pa nga Okay. Pero hindi yun yung pakay natin. Punta tayo sa ribbonet, syempre. Malayo pa mula doon. Papasok. Siguro, ano ka lang naman to. Hindi pa to. Iba pa to. RSF Tipas Hopya. Tipas Hopya din to, pero ayan RSF. Syempre, hindi pa rin yan yun. Malayo pa. Ito pa uusog pa tayo. Ayan. May Sweet Casey Bake Shop. Dito nabibili yung crinkles. Diyan. Pero, ito ang ribbonets. Kita nyo? Dito nabibili ang ribbonets hopya. Ayun daming order. Narito na rin tayo. Bumili na rin kaya tayo. Teka nga. Narito na rin lang ako. Bibili na ako. Teka. Bibilang ko si Kaylee. Gusto nang pamangkin ko kasi nung yung matamis. Teka. Baka kainin ng aso tong inihaw ko. Wala ko ulamin. Dito yung nabibili. Tanggalin ko nga muna. Yan ang binili natin.
Hindi ko na alam, baka mahulog. Ang init pa. Oh, dalawang ano ba to? Dalawang hopyang baboy, isang munggong malaki, tapos titry ko tong hopya pandan. Okay, so kung gusto nyo bumili, ayan, dito lang yan nabibili. Tipas hopya, ribbonets ang tatak. Good quality to, sabi, grabe. Yun lang, baka mahulog. Baka mahulog. Baka mawala pa yung ano ko, hopya ko. Teka, isara lang natin. So, sobrang daming bumibili, kita nyo. Sabi ni ate, may 600 orders pa silang pending. So, iba-iba pala to. Although ribbonets yung tatak nila, hati-hati sila. So, yun doon yung hopya. Dito yung mga, alam niyo ribbonets na cheese. Muffin ba tawag sa ganun? Cheese. Basta yung parang muffin eh. Ay, cheesecake. Cheesecake ang tawag pala dito. Pero parang muffin siya. Sarap yun. Naalala ko, bata ako. Laging binibili yun ng mami. Yan, dito. Sa Ma'am Subic shop pala yun. So, magkahiwalay. So, naghiwa-hiwalay na sila. Okay, so alam niyo na kung saan nabibili. Okay, so dito lang yan. So, bukas daw sila, 6 a.m. up to 8 p.m. So, umabot pa tayo kasi 7:30 na. Dito may mga titinda din ng hopya, pero hindi ko type. Although, yung isa sa pinakaunahan, pwede na. Kasi, mas mura siya ng konti compared sa ribbonets. Tapos, marami silang flavor. So, kung nag-explore ka sa flavor ng hopya, doon, ngayon sa Bukana, marami. Minsan, pag nagmamadali, pasok ako sa office, dito, takbo na ako dun sa dulo lang. Hindi na ako pupunta sa ribbonets kasi, lalo pag morning, nag-aagawan ang mga, gustong magtinda. Kasi binibenta yan sa, palengke, di ba? Makikita mo, sako-sako binibiling hopya. Kaya, buhay na buhay sila rito pagdating dyan. Kasi siya pwede mo na talaga ibenta. Kasi nga good quality. Tsaka masarap naman talaga. Ito siya sabi ko. Dito, pwede na rin dito. Ayun ang dami na may mga chicharon. Ayun hopya, egg pie. Marami yan. Mabait din sila ate, yung nagtitinda. Tapos meron sila na donuts. Ayun yeah. So yan. At least alam niyo na kung saan nabibili. Okay. Tara, dito na tayo. Naka 300 ako dyan sa hopya. Kami siya ayaw dumaan dito. Nahuubos pera ko eh. Kasi nga may ligaw sa tinapay. Oo, alam nyo na. Okay.